Hello, magandang umaga mula dito sa California at syempre magandang gabi sa Pilipinas. Sa lahat ng aking mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, ito na po yung pinakaabangan nating interview sa dating PIDEA agent na kung saan pumirma doon. Ikukumpirma natin kung siya talaga ang pumirma dito sa dito sa pre-operation report sa authority to operate na ipinakita ko sa inyo. Ito yun mga kababayan, itong may pirma. Yan, pinapakita ko na yung pirma dahil ngayon makakapanayam natin ang PIDEA agent. So mga kababayan, paki-share at kailangan malaman ng buong mundo dahil nung inilabas po natin itong mga papeles na ito ay sinabi ng PIDEA agent na AI generated o ginawa-gawa ko lang. Ngayong moment na ito, hindi ko na patatagalin dahil talagang alam ko, kailangan malaman ng buong mundo kung talagang AI generated ang ipinakita nating dokumento na si Marcos Jr. ay naging sangkot sa pagsisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon. We're just gonna use that word. Alright? So, ito na po siya. Ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago niyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA or kung dati ba kayong pulis? Pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So, 2013 na pag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP noong araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? O ano yung pinagkakabalan nyo during your 4 years o 5 years? Opo. Ali, naging ano po ako, no? Naging operatiba
naging team leader at naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga paumanhin po kasi kung mamarapatin po ninyo ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yon. Ngayon po, doon sa mga iba itatanong nyo po, baka yun pa pwede ko pong sagutin kung mamarapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito. Alam na nung PDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma yan nyo. Yan po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Intelligence. Hindi ho ako pamilyar doon sa mga ganong okay, sir. So kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012. Noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niyo? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito yes, pong, yan pong mga dokumento nyo niya, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po ay dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yan po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe yung nailabas, yung na yan,
Ngayon, ang ano po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa Kailasot, sa Senado at sa Presidente, ano, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, magpunta muna tayo sa memorandum, ano, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bongit with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So ito po ay typographical lang dito sa pre-operation. Opo, nangyayari naman po yan. Okay. Alright, so ituloy ko dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then, nakapirma po kayo dito. So, sa makatuwid, hindi po siya AI. So, ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito, na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang... dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung, kung sino yung agent on case, doon sa, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ng deposition of witness. Kaya ko po sa nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout na mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko
doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, no? Bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, no, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate at ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa iniingatan niya yung identity. Pero doon sa meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. 5 pictures. So, doon po sa mga... Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location.
Ayon So doon when you sa say, confidential information. ayon sa confidential at saka litrato, doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot Mga ng... 5, more or less 5 yun. so doon po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow. So, grabe. So, ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Kasi supposedly, Doon ko nandoon po pa yung mga iniwan pictures. yun kasi nung ito kaso po na ito, no, itinrato ko, ano lang naman para siyang ordinaryo, no. Marami na rin kami nahawakan na malalaking kaso, no. Pag hindi natutuloy, diyan lang. Andiyan yung nakapile yan diyan sa sa investigation division. So, ganoon naman po kami. Kahit yung mga case folders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na namin tinatrabaho, no. Andun lang siya. Hindi naman kumbaga sa andun lang 'yon. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo Mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa sabi ko, parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi siyempre, yun may mga ongoing targets kasi. At saka makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, na yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante. Ang tanong ko po sa inyo, sir, nung nakita nyo yung pictures, okay, sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ba kilala nyo siya bilang artista nung time na yon, nung nakita nyo yung picture? Opo. Kilala nyo siya. So, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala nyo siya nung nakita nyo doon sa picture? Opo. Pero, kung pwede pa sumagot? Opo, go ahead, sir. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang bilang investigador, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit ko kilala ko po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement na kinukuha ko sa kanila na sino ito. Okay. Na at yun po talaga nakasulat. Kaya kung maipipresenta po, no? Kung magkakaroon maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw at positibong itinuturo ng declarant o ng deponent kung sino po yung tao na nandun sa picture, na nagde-depict sa picture, at kung ano yung ginagawa ng taong nag-depict dun sa picture. Okay. Yun po yun. So, yeah, tama, nagets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwede ikaw as an investigator, hindi ikaw pwede magsabi, si ganito to, si ganyan to. So, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam tungkol dito sa tao na ito?
O yan lang po Okay. ang pangalan alam ko. Ganun po ang ano, hindi ko po pwede Yun na lang kahit yung alam ko yung isinulat. buong pangalan, hindi ko po pwedeng ilagay yon hanggat hindi naman niya sinasabi. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce dun sa sworn statement. So, dito po, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Opo. Kayo ang nag-type nito. So, Opo. tandang-tanda. Wala naman po ako sekretarya dun. Wala kang secretary. So, kung babalakyan po natin yung date na March 10, 2012, mali ikaw ang informante. Sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yun? Kung matatanda nyo. Hindi nyo kailangan pangalanan, pero, you know, ilan kayo ang nandoon? Nandun po yun sa sworn statement. Kapag ka Okay. po, normally pagka gumagawa po ako ng ano no, ng sworn statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, nung malaya at kusang loob na salaysay ni Juan de la Cruz, na Okay. kinuha ni ganito sa harap ni o sa harap ni na. Nandun po yun. Kaya hindi po pwede na lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap. Halimbawa, pare o May witness. ate o Okay. kuya na lalagay kita rito no na ganyan. Para at least pagdating ng ano no ng ano bang ano sa korte, meron ako maipapresenta na ito sa harap ni ganito kinuna ko to, ito yung ano kasulat yung mga pangalan nila. Okay. Ganun naman Sir, po yun. another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, isa din to sa paliwanag ng PDEA na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadalhin yan sa National Operation Center. Doon sa aming Plans and Operation Service. Doon po dinadala yan para doon sa, magbibigay sila ng Certificate of Coordination. Lalagyan po ng control number yan. Pero hindi lang naman ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin yung pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayagan ng Deputy Director General for Operations. Kung ano man yung motibo, hindi saka na po natin i-discuss. Okay, so ito po sasagutin niyo kung pwede niyong sagutin, ano? Maintindihan ko kung hindi pwede dahil kayo nga ay a-attend ng hearing sa April 30 sa Senate inquiry with Senator Bato. Tama po ba? Later on, papakita natin yung mga documents. Ang question ko, sir, nakarating po kasi sa akin na itong operation na ito, supposedly na pagdampot kay Maricel Soriano at kay Marcos Jr. noong 2012 ay pinigil ng isa sa pinakamataas o pinangalanan ko na nga na Executive Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa na partner sa law firm ni Lisa Marcos na ngayon ay First Lady na. So, kaya niyo po bang sagutin yan? At kung hindi, maintindihan natin. Tama po ba yan yung information na nakarating sa akin? Pagpaumahin po muna ninyo at hindi ko po muna masasagot yan. At ano na lang po natin doon sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga taong nasa likod niyan. At doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po yung... Okay. No worries, sir. Naintindihan ko po kayo. So, babasahin ko lang po dito. Nasa pre-operation report po ako, ha? Ayan, ang permat po ninyo. So, gusto ko lang po, dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media, gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Okay, good. At yan po, hindi lang po isang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po akong mga pre-ops, authority to operate,
na napirmahan na nag-negative, nag-positive yung aming operation. Hindi lang isang beses nangyari yan pagpirma sa ganyan. So, basahin ko lang po under the summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside unit for the C. Na-correct nyo na yon, typographical error. Ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Makati. So, dako na po tayo dito sa authority to operate. Again, wala ngang control number, na-explain nyo na. So, actually, ito pong nakalagay dito, under 1, 2, type of operation, check appropriate box, surveillance. Ano po, paki-explain po dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing, X. Opo, ano po ba? Ganito po yan. Ang pre-ops at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PIDEA Manual of Operation. Hindi ka pwedeng mag-conduct ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na mag-conduct ng anti-illegal operation kung wala kang pinanghahawakang pre-ops, authority to operate, yun, certificate of coordination na galing doon sa NOC or doon sa RTOC o doon sa Regional Tactical Operation Center. Ngayon kaya kung mapapansin niyo po, paki-ano lang po yung pre-ops. May mga X po yung kung halimbawa, kung ang merong markings na X, yun lang po ang trabaho nyo. Hindi po kayo po pwedeng mag-conduct ng test buy o entrapment o bypass operation o ano pa man. Nakalimit lang po yung trabaho nyo specific doon lang sa surveillance tsaka casing. Kasi importante po yan dahil pagdating po sa korte, hinahanap po yan. Pag wala po yan, nadidismiss agad yung kaso. Kasi yan lang po yung nagpapatunay na talagang lehitimo o yung tinatawag na yung presumption of regularity nung inyong ginawa o trabaho. Ngayon, yan din yung katibayan na bago kami mag-conduct ng halimbawa, mag-apply ng search warrant o mag-serve ng search warrant, tinatanong kasi ng korte yan, halimbawa later on, pag nasa trial proper na, kung nag-conduct ba kayo ng surveillance. Paano nyo na-determine na ito yung address? Paano nyo na-determine na ito yung ganito? Diba? O paano nyo na-determine itong ganito, no? So, yan yung mga isa sa mga Kaya, kumbaga step by step o gradually yung ginagawa namin. Slowly but surely. Kumbaga, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung purpose niyan ng pagkakandak ng surveillance at saka casing surveillance, ito yung dala namin yung confidential informant sa area. Dahil may instruction ako na kumuha ng sample ng white powdery substance. In case, halimbawa po, nahuli yung aming confidential informant na mayroong dala na suspected dangerous drugs, ikukulong yun. Pero kung meron kami ipapakita sa mga other law enforcement agency na, teka muna pare, may trabaho kami dito, ito yung pre-ops namin, ito yung authority to operate namin, ito yung certificate of coordination namin. Pawawalan nila yung CI namin o yung confidential informant. Kasi pag nakuha yan, nakapkapan niya, o ba't kami dalang drugs? Diba? Pugo yan, kawawa. So yun yung isa doon sa mga armas namin sa kalsada na pag nagpakawala kami ng aming mga informant, safe siya. Okay. Safe siya. Okay. So yun po yung purpose na. Dito sa case na to, dahil di ba hindi ito natuloy, so nagbigay ng sworn statement itong impormante.
nagkaroon ba ng chance na, sabi nyo nga, kailangan nyo ng ebidensya, pinabalik nyo doon kung saan nagsisesyon ang nire-report niya na si Marcel Soriano at si Marcos Jr., pinabalik nyo yung confidential informant doon? Dumating po ba kayo sa point na pinapunta nyo siya doon para kumuha ng watery substance sample for chemical testing? Nakakabalik siya doon sa area, no? Pero yung sasabihin natin pinabalik ko po siya, hindi po kasi pinayagan yung operation eh. Kasi kasi hindi po kasi po pwede. Kinakailangan covered kasi talaga nung covered nung magiging irregular sa part ng namin sa part namin Pero kasi siya naman nakakabalik eh. Nagkaroon pa after niya, nagkaroon pa ng, sir, sabi niya, ganito, ganyan. Meron pa siyang dinideklara na pero wala talagang walang magawa dahil hindi nga pinayagan. Sir, matanong ko lang, kasi alam ko hindi niyo pa pwedeng sagutin kung sino yung mga taong pumigil sa operation na to dahil nga meron pong Senate hearing sa April 30 sa Blue Ribbon, I believe, at saka sa Committee on Drugs ni Senator Bato. Pwede niyo bang masagot sa amin, bakit hindi natuloy ang operation? Yun nga po. Bali, hindi nga po in-approve. Pero, doon sa preparation, lalo na doon sa, yung pagkakakuha ko ng deposition ng witness, ito po yung isa rin sa requirements sa application ng search warrant. Papunta na po talaga doon eh. Okay. Kumbaga sa kapag ako kumuha ng deposition, diretso ito doon sa application para hindi na paulit-ulit eh. Nung tinipa ko yung deposition of witness, naandun na yung niya, talagang naisulat ko na yung kanyang personal knowledge. Nagkaroon na ako ng ng information doon sa mga declaration niya. Identify ko kung sino-sino itong mga tao na to at saka yung litrato. Ang kulang na lang diyan, halimbawa kung natuloy yung surveillance ang kulang na lang diyan is yung application. Kung susunod yun kung sunod-sunod po yung gagawin diyan. Application ng search warrant, iaharap ko siya doon sa executive judge na mag-i-issue ng search warrant at yun kung pinayagan ng higher ups noon yung operation. Talagang sasaltuhin namin yung condominium unit diyan sa Rockwell. Okay. Sir, sinabi po ba ng higher ups kung bakit hindi matuloy ang pagre-raid kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano noong March 11, 2012? Opo. Bale, sa Senado ko na lang po i-divulge lahat. Okay. Opo. Pasensya na po. Naintindihan ko po kayo, sir. Okay, dadako po ako dito sa number 5 ng authority to operate. Okay, number 5. Ang nakasaad po dito, sir, ay team leader / contact number agent. Kayo po to, Jonathan A. Morales. Mayroong, I think yung number na ito is number Ano po yung number ko po dyan? Anong number ko? Ito. 5. Ayan po. Ano po ba ibig sabihin ng number na yan? Hindi, yung number ng telepono. Ay. Phone number po ba yan? Phone number yan? Opo. Sun po yan, Sun. Sun Cellular. Wala na. Sun wala na to? Ano po ba ito? Government issued number o personal number? Hindi po. Ano po yan? Line po yan. Line. Line dati. Opo, yung mga numbers po dyan, plate number po nung sasakyan namin. Okay. Yun po, Sir, 850, yun po yung number controlling number nung Mazda 3. Pakitingin po kung pareho. Doon sa... ZK850. Tama po. Ayan. CKC 850 po. Yan po. Yan po. Okay. Sir, yun po yung Go ahead. Yung sa telepono po, yung number dyan, kung makita niyo 850, yan po yung number doon, plaka ng Mazda.
Sir, ito pong nakalagay dito, pangalan ninyo nga, and 7 others. Anong ibig sabihin nito, sir? 7 others. Jonathan Morales and 7 others. Ganito po yan. No? Bali, pag lumalakad kami, halimbawa, isang team leader, tapos 7 operatives. Minsan, hindi naman nakukumpleto yan. Pero usually, nilalagay na rin namin para kung mag-deploy sa area, halimbawa, 3 ahente o 4 ahente, doon na lang magsusunuran sa area. Kasi yung iba, pagka may mga binabantayan din silang trabaho, kung ano man, kung wala pang galaw doon sa ibang area, makakasunod sila in case na meron kaming susundan. Kasi pagka surveillance, ang trabaho namin, may mga pagkakataon na halimbawa nakita namin yung subject o yung target, gumalaw o nagkaroon ng movement, susundan namin ito. Kaya usually pagka ganyan, kahit na 2 o 3 ahente, pero nilalagay namin yung mga ibang operatiba para pagsunod sa area. Kasi kapag ang mga sasakyan namin nakadeploy, halimbawa sa isang lugar, lalo na dyan sa Rockwell, hindi ka pwedeng tambay-tambay ka dyan kung sisitahin ka ng gwardiya or pag minalas-malas ka, talagang matututukan ka pa ng mga nasa mobile. Kasi siyempre, lalo na pag hindi ka coordinated, mapapadapa ka sa kalsada. Dahil mapagkakamalang kang holdupper o kidnapper. Siyempre, kayo, armado, natural, dapat lahat lahat ng proseso na hindi kayo ma-disgrasya o ma-avoid yung misencounter, yun, kinakailangan dokumentado kayo. Sir, gusto kong balikan yung sabi mo more or less 5 pictures na ipinakita sa inyo ng confidential informant nung March 11, March 10, 2012, na sinasabi mo na positive kayo based sa pagkumpirma ng informante na ang nasa litrato na sumisinghot ng white powdery substance ay si Maricel Soriano at si Bongbong Marcos. Maalala niyo pa ba kung colored po ba yung picture? Opo, colored. Kasi kuha po yun dun sa cellphone ng confidential informant. At yun nga po, bali i-print out niya, pinakita naman din niya eh. O ito yan sir, o ito ganyan, nasa cellphone niya. So ngayon, yung dala-dala nga niyang computer printout na mga pictures na depicting several personalities, including Maricel and politician Bongbong Marcos, yun po, pina-identify ko naman sa kanya. At siya yung nag-identify? Opo, siya. Hindi naman, kahit na kilala ko kung sino yung mga personalidad na yun o kapareho ng muka, sa kanya ko po pina-identify at yun, ipinanumpaan niya doon sa Legal and Prosecution Service. Pinanumpaan po niya yun. So, sir, gusto ko lang, curious lang ako, naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white? Hindi ko na po masyadong Pero yun, merong pagkakataon na nagiinuman eh. Nagiinuman? Nagiinuman eh, opo eh. Nagiinuman eh. May mga alak eh. May mga alak. Okay. So, yung mga pictures na yun, sir, kasi kayo nga ang in charge dito dahil kayo yung team leader. So, together with that pictures, itong hawak kong dokumentong ito na inailabas na actually wala naman po akong kamalay-malay, nakuha ko lang po ito sa email ko, random personalities, the people that I don't know, that I believe, they are from PIDEA. So, ano pa po yung kasama ng itong report, itong pre-op at authority to operate, maliban sa 5 pictures? Sa pagkakatanda ko, bali, ganito po yan, yan po, nilagay ko sa isang folder at meron siyang cover sheet na confidential na kulay blue at naglalaman po yan ng sworn statement o yung deposition ng witness
Tapos yung mga computer printout na pictures na downloaded from confidential informant sa cellphone. At yun nga po, kaya related itong mga pictures na ito dun sa deposition ng witness kasi nga nandun po yung kanyang declaration at yung kalaunan, pinanumpaan pa niya po yun talaga dun sa Legal and Prosecution Service. Kasi nung time yan talagang nung sinabing nung magbalik nga siya nung sir matutuloy ba tayo? Wala talagang ayaw nung ayaw nung Higher ups. DDGO. Kaya wala hanggang sa na-shelve na lang yan. Sir, Kaya yung folder na yon nandun lang sa totoo lang yung mga folder namin sa IIS lang naman nakapatong lang yan doon, nakasalansan Dahil nga yung IIS is isa sa mga yung area na yon, kumbaga yung bang kung hindi ka authorized kung hindi ka naka-assign doon, hindi ka pa pwede pumasok doon Kumbaga ito yung mga isa sa mga exclusion area doon sa sa PIDEA. Napakahigpit kasi hindi naman como PIDEA ka, pwede kang maka-access doon Hindi. Okay. So, sir, naintindihan ko na sa ngayon, hindi mo pa masasagot, hindi mo makakonfirm yung nakarating sa akin impormasyon na si Paquito Ochoa, dating Executive Secretary, ang isa sa mga pumigil nito. Ang tanong ko na lang po, ano yung pakiramdam mo bilang isang PIDEA agent na supposedly na ginagawa mo ang trabaho mo para sa Pilipino para panagutin ang sino man, kay artista ka, kay politiko ka, kung ordinaryong citizen ka, na rumisponde sa report ng mga confidential informante na may mga nagsisinghot doon. Ano yung, nung time na yun, kung maalala mo, ano yung pakiramdam mo na parang sinupil, okay? Sinupil ang iyong trabaho Paano ba ang term dyan? Sinupil ang, kumbaga, pinigil yung dapat na trabaho ang ginagawa mo as PIDEA agent. Nung time na yon na ayaw ituloy for whatever reason, dahil hindi mo pa masabi sa ngayon, dahil nga gusto mong i-reserve yan sa Senate, ano po yung feeling nyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa para sa any person, hindi walang exemption diyan Kumbaga sa ginawa yang batas na yan para papanagutin sa batas lahat ng tao, kahit na sinong tao. Ginawa po yan para papanagutin yung mga yun yung nakalagay doon sa prohibited acts, particular doon sa Article 2 ng Republic Act 9165. So bilang ahente, siyempre, ba to? Para bang meron tayong may tinitignan doon sa tinititigan. Di ba? Kumbaga sa yun yung hanggang sa dumating nga yung point na talagang nainis na ako nung parang walang nangyayari nung panahon na yun, nung gobyerno na yun. Kaya ako'y lumabas na rin noon. Talagang lumaban ako dun sa sistema. Sabi ko, para tayong kunya-kunyarian lang Ang nangyayari, parang ina-address natin yung problema sa illegal drugs, parang wetting na lang. Diba? Ang wetting, kumbaga sa kita nyo, nag-e-exist kasi nga, meron tumatanggap. So, ganun din, ganun din sa illegal drugs. So, yun, yung disappointment ko bilang ahente.